Maraming salamat aming Panginoong Diyos sa inyong kabutihan sa amin sapagkat alam namin na hindi nasasayang ang bawat sandali na ibinibigay niyo sa amin para kami po ay mag-aralan sa isa't isa. Salamat po dahil binibigyan niyo kami ng blessed opportunity to be with each other sa mga kalalakihan, ang mga kababayan, ang mga kabataan. And we pray that it will be a profitable time of learning and discussion. We pray for each one. Alam niyo po ang puso ng bawat isa, and so we commit ourselves to you. Guide me as I teach your word. For in the Lord Jesus' name this we pray. Punta tayo sa ating text, 2 Timothy chapter 4, verses 9 to 11. Napakahalagang mga talata. Now, sabi sa 2 Timothy chapter 4, verses 9 to 11, sabi doon, "Be diligent to come to me quickly, for Demas has forsaken me, having loved this present world, and has departed for Thessalonica, Crescens for Galatia, Titus for Dalmatia. Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you, for he is useful to me for ministry." Sa Tagalog po. Verse 9, "Magsikap kang pumarito agad sa akin, sapagkat iniwan ako ni Demas, na umibig sa sanlibutan ito at nagtungo sa Thessalonica. Si Crescente ay nagtungo sa Galatia, si Tito ay sa Dalmatia. Si Lucas lamang ang kasama ko. Sunduin mo si Marcos at isama mo sapagkat siya'y kapaki-pakinabang sa akin sa ministeryo." Now, dalawang characters agad na makikita natin na pinag-contrast. Okay? Magkaiba sila. Habang pinag-aaralan ko to, I think we will benefit more kapag isa muna ang pag-aralan natin. Kaya sa study na ito, pag-aralan natin, the danger of loving this world more than God. Ano ba ang panganib na mahalin mo ang mundong ito kaysa sa Diyos? Kitang-kita agad natin to. Ang lipunan natin, society natin, pag mayroong nagkamali, madaling manise. Finger pointing. Di ba? Blame shifting. Hindi naman ako siya eh. Panahon pa ni Adan, ganun eh. Dala-dala natin yon. At bihira yung tao na madali at tender ang heart para sabing, nagkamali ako eh. Patawarin mo ko. We all have that default and tendency maglagay ng guard, di ba? At ito ang problem kapag hindi tayo tinuturuan ng Diyos palagi at pinapalambot ang ating puso. Marahil, alam nyo na ang sinasabi ko, bakit? Kasi, ito ang isa sa pinakamatinding pangyayari sa buhay ni Apostle Paul at hindi niya makakalimutan ito. Marahil, iniiyak niya ito ng husto. Habang tinatalakay natin ang 2 Timothy 4:10. Kasi nga naman, isipin niyo, si Apostle Paul, siya yung tinatawag nating people person. Mahilig siyang makipagtagpo sa mga tao. Bilang misyon niya, kailangan niyang kilalanin ng mga tao, sabihin sa kanila yung ebanghelyo. Palaging may kasama siya mga tao. He prayed for people, he trained people, he tried to pour out his life to them. Ibinuhos niya yung kanyang buhay, ang kanyang oras, ang lakas sa kanila. At isipin niyo, mararamdaman niya, biglang isa na may mangiiwan. Sa panahon ito, sabi niya sa 4:11, "Only Luke is with me." Si Lucas na lang ang kasama ko. Tanong, sino ba itong si Demas? At gaano tayo dapat matuto sa lesson na ito? May posibilidad ba na magaya tayo sa kanya? So maliwanag, based on scriptures, si Demas ay talagang aktibong kasama ni Apostle Paul sa gawain ng Panginoon, sa pagmiministeryo. Kasama ni Mark, si Luke, at yung iba-iba pang binabanggit niya. Kung titingnan nyo nga yung Philemon, chapter 1. Go with me there. Philemon, chapter 1. Actually, isang chapter lang ang Philemon. Ano? So, Philemon verses 23 and 24, anong sabi doon? "Binabati ka ni Epaphras." Sinasabi niya kay Philemon, "na aking kasamang bilanggo kay Kristo Jesus." Verse 24, "Gayon din ni na Marcos, Aristarco, Demas at ni Lucas na aking mga kamanggagawa." Pansinin niyo yun. Sa dami ng mga kamanggagawa ni Apostle Paul, binanggit niya sila, at yun ang isang magandang katangian ni Apostle Paul. Pag may pagkakataon, aalalahanin niya, babanggitin niya yung kanyang mga kamanggagawa. Hindi niya sila kinakalimutan. Kasi tayo, magkakasama tayo sa gawain ng Panginoon eh. Huwag nating kalimutan ng bawat isa.
Diba? Bagamat may tendency tayong mag-isa, pero wag, because you cannot do it on our own. Magkasama tayo eh. Yun ang magandang katangian niya. At makikita nyo dito, kasama ditong binanggit si Demas, aktibo siya kagaya ng karamihan. Sa Colossians 4:14, kasama daw si Demas kahit sa unang pagkabilanggo kay Apostle Paul in his first imprisonment sa Rome. Sabi doon sa Colossians 4:14, binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ni Demas. Aktibo pa siya sa panahong to. So, yung term na ginamit na fellow laborer o kamanggagawa, from the Greek synergos, katuwang mo sa gawain. Kaya nga nung sabi ni W.D. Thomas, this word implies that two people are working closely together as partners, sharing work and responsibility. Pag magka-partner kayo, hindi lang isa magdadala, kayo. Kahit nga sa negosyo, di ba? Sabay kayo. Kaya, meron din the idea marahil na hindi ina-assert ni Paul, bagamat may tawag ang Diyos sa kanya as an apostle, pero tinuturing niya sila na kamanggagawa sa Panginoon. Pwede daw na si Demas ay kanyang close confidant, sharing the apostles' vision of winning the world for God. Malapit sila. At maybe excited si Demas sa panahon to, kagaya ni Apostle po, sige, mas maraming tao kailangan makapakinig ng Ebanghelyo, sasama ako dyan. Ganun siya ka-excited at this time. Kaya nga, binabanggit siya na posible daw si Demas ay isang visiting missionary dun sa lugar na yon ng Lycus Valley sa panahon yon. Kasi kilala siya ng mga tao eh. Hindi siya kagaya ni Epaphras na taga doon sa lugar na iyon. Makikita niyo in chapter 4 verse 12. Siya bumibisita. Pero aside from that, wala nang binabanggit ang banal na kasulatan. Marahil din daw, posible, na sumama pa siya kay Paul at hindi siya umiwalay sa panahon ng ikalawang pagkabihag ni Apostle Paul, the second imprisonment of Paul. Kahit sandaling panahon. Pero biglang may nangyari. There was a quick turnaround. Biglang nagbago ang isip at puso nitong si Demas. Iniwanan niya ang gawain, ang ministeryo. At umalis siya. At para kay Paul, napakalungkot na sitwasyon. Kaya niya binabanggit. Kaya mapapansin niyo yung tono ni Apostle Paul, magmadali kang pumunta, Timothy. At ang isang dahilan niya, sabi niya, for Demas has forsaken me, having loved this present world, and has departed for Thessalonica, Crescens for Galatia, Titus for Dalmatia. Ito pa naman yung panahon, kahit yung mga kamanggagawa niyang matapat, just like Titus and Crescens, may iba-iba rin kailangang puntahan, magmi-ministeryo rin sila, nagpatuloy sila sa ibang lugar. So lalong kailangan niya ng katuwang sa panahong to, ito pa yung panahong iniwanan siya ni Demas. So, iba ang dahilan niya sa pag-alis, hindi para magministeryo sa ibang lugar, pero may nagbago. At yung Greek verb daw na ginamit dito, hindi lang basta iniwanan ni Demas si Apostle Paul, inabandona niya sa panahon ng matinding pangangailangan. Imagine the timing. Pwede siguro habang maraming andyan dyan, masarap ang kalagayan, okay lang eh. Hindi masyadong pansin. Yung panahon kailangan, dun pa siya nagdesisyong umalis. At lalong naapektuhan sa Apostle Paul. Di ba, kapag meron kang isang matalik na kaibigan, matagal na kayong magkasama, tapos asang-asa ka na siya, ang aalalay sa panahon, ikaw mahina, alalayan mo siya, pag siya mahina, biglang nawala, parang ramdam na ramdam mong yung pag nagkaroon ng pila eh. Parang upuan. Pag isa lang ang matanggal dyan, ang hirap umupo. Hindi na siya ganun ka-secure. Si Kenneth West, who was a Greek scholar, sabi niya yung salitang forsaken, ekatalepo, ang ibig sabihin to abandon, desert, leave in straits, leave helpless, leave in the lurch, let down. Iwanan mo na walang magagawa yung isang tao. Ganun. Napakabigat nung kanyang ginawa. And again, you would already imagine, ang pag-alis ni Demas, hindi lang sa lugar. Pero pinag-uusapan dito more so yung spiritual. Yun. Umalis si Demas sa Rome,
Hindi dahil sa gusto niyang magbakasyon, pwede ka naman kasi magbakasyon and then balik ka ulit eh. Hindi dahil sa may gusto siyang ibang makita o puntahan, pero dahil minahal daw niya ang sanlibutan. He fell in love with the world. At alam naman natin, as we would later discuss, pag sinabing world, iba-ibang meaning ng world, bukod sa physical world na kinakatira nating mundo, it speaks more of the corrupt value system of the unsaved. Ito yung sistema ng mga walang pagkakilala sa Diyos, kaya palayo ng palayo sa Diyos, kumpara sa makalangit na mga bagay ng Panginoon. Mas pinili niya na akit siya doon. Again, walang binabanggit na detalye, anong mga nangyari, anong umakit sa kanya, pero isang bagay tiyak. Mas nakita niyang mahalaga ang offer ng kaaway, si Satan, kaysa sa binibigay ng Diyos. Doon siya naakit at para bang mas maganda pa to eh. Yung dati kong buhay eh. Babalik na lang ako. Parang gano'n. Remember, ito rin ang ginamit ng Diablo sa Panginoong Kristo during His temptation in Matthew chapter 4. Dadaanan natin yan later. Pero nung sabi sa Matthew 4:8, muli dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. At sinabi niya sa kanya, ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. At sumagot sa kanya si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Alam ng Panginoon, walang katumbas ang Diyos sa buhay niya. Bilang anak ng Diyos, walang mas magiging malapit pa sa Ama kundi siya. Pero kahit anong i-offer ng Diablo na pandaraya lang naman yun, hindi naman siya talaga nagmayari, kinuha lang niya, inagaw lang niya, usurpation, doon niya aakitin ng mga tao. At ito nga ang tanong, gaano karami sa atin, hindi natin nararamdaman, akit na akit tayo sa kayamanan ng mundo at lahat ng kayang ialay ng mundo, hindi natin nakikita, andun na puso natin. Nalayo na tayo at ang puso natin sa Diyos. Marahil, iyon na nangyari kay Demas. Again, walang specific na binabanggit. Sa paglayo ni Demas, hindi lang kay Paul, pero sa pagmamahal niya sa sanlibutan at lahat ng pwedeng i-offer ng mundo, pinatunayan niyang hindi siya kasama sa mga totoong anak ng Diyos. Di ba maraming ganon? At the beginning, napakasigasig eh. Talaga namang isa sa mga pwede mong papurihan, salamat dahil nag-iinit, nagbabaga. Hanggang may mangyari, natisod. Ayoko na magpatuloy at hindi na nakabangon. At palagi hindi yun ang binabalikan, kasi naman di ako pinansin, kasi naman di ako pinakinggan. Ang tanong, sino ba talaga ang Diyos para sa'yo? Remember the parable of the sower? And later on, as we discuss that, lalong kinakausap ako ng Panginoon over this matter. Paano nating malamang talagang hindi naging Kristiyano tong si Demas? Kasi may contrast eh. Tingnan nyo, pakibasa yung 2 Timothy chapter 4, verse number 8. Ano ang ina-expect ni Apostle Paul sa Panginoon? Yung corona, yung gantimpala. Bakit? Kasi ang Diyos hindi siya liko para makalimutan niya yung ginagawa ng kanyang mga anak. May mga nagsasabi, of course, we do not work for the reward. Pero hindi eh. When you serve God, God is so righteous, hindi niya pababayaan yung anak niya, walang gantimpala. Ano siya? Walang kwenta yung pinagagawa mo. Nakikita ng Diyos lahat yun. So, when you love the Lord and serve Him, you will expect He will bless and reward you. Ang kabaliktaran, yung mga ayaw sa Panginoon, they will be judged. Kita niyo yung contrast. Di ba? Si Paul, he was expectant. Sinunod niya ang Panginoon hanggang sa katapos-tapusan ng kanyang buhay niya, may nakalaan para sa kanya, hindi liko ang Diyos. At ganun din daw sa lahat na nagmamahal sa Panginoon. On the other hand, pagtingin natin sa verse 10, hindi nakita ni Demas yun. Para sa kanya, mas mahalaga na to ngayon. Di ba may ganyan? Minsan, kailangan natin yung delayed gratification. Hindi lahat ng gusto natin dapat ngayon. May panahon, sabihin ng Diyos, sandali lang, hintayin mo. And then you pray. Until the right time ibigay ng Diyos, salamat Panginoon. Pag ang bata hindi natutong maghintay, magiging mainipin at mareklamo yan. How many adults are like that? Kailangan, Lord, bigyan niyo po ako ng pagpapasensya.
ngayon na. Pagpapasensya ang hiningin mo, di dadating ang trials. Para ma-stretch yung ating faith. Patience. Tuturuan tayo ng Panginoon, but we have to learn to trust God. And you will notice, sa ginamit ni Paul for Timothy, at i-compare natin kay John later, ang parehong ginamit nilang salita ay love, which is agape, the love of God, the highest form of love. Yung pagmamahal talaga ng buong buo. Pero magkaiba ang paggagamit nila ng salitang world o mundo. Yung kay Paul na ginagamit niya kay Timothy, ang ginamit niyang term is aiona, yung term na eons of time. Panahon. Si John, as we would later know, love not the world. Yung kanyang term na ginagamit is cosmos. It can refer to the universe, but in this case, it refers again to the world's morality. Ano ba ang pinapahalagahan ng mundo? So ang question, ano ba pinapahalagahan natin mga Kristiyano? Yung buhay natin ngayon o yung walang hanggan? Pinapahalagan ba natin na mabuhay sa mundong ito o yung mabuhay para sa kanyang kaharian? It's possible na mahalaga sa atin ng Diyos at ang kanyang kaharian habang nabubuhay tayo sa mundo. Ngayon, yun ang priority natin. Pero posible rin hindi. Just like so many, and from the story of Demas, that can happen to anyone. Again, when we speak of the world, we're speaking of the moral and spiritual system, which speaks of both time and space. At ang mundo daw ito, ang design niya dahil nga under the influence of the God of this world, Satan. Ang aim niya para ilayo ang mga mananampalataya sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, para hindi siyang una nating mahalin, bigyan ka ng panibagong mamahalin. Di ba? Halimbawa, kung akit na akit ka sa isang bagay, tapos ubus na panahon mo dyan, may panahon ka pa ba sa Diyos na lumapit? May panahon ka pa bang manalangin at mag-aral ng salita? Naaagaw. That's how frail we are. Tingnan natin. Galatians 1:4. Bakit daw binigay ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay para tayo iligtasan? Dito sa makasalanang ba't andito pa tayo? May layunin pa ang Diyos para gamitin tayo. Pero ang Kristiyano, pinapalaya ng Diyos dun sa hatak ng mundo, palayo sa Kanya. That should be our life as Christians. Hindi palapit sa mundo, palayo at dadali natin ang mabuting balita para ang mga tao mapunta sa Diyos, hindi sa mundong ito. 1 Timothy 6:17. Ano daw ang dapat paalala sa mga mayayaman? Ang tendency umasa sa kayamanan o sa resources ng tao. Huwag dun umasa, pero sa buhay na Diyos, siya nagkakalob ng lahat eh. Kaya nga mahirap para sa isang tao na ang kanyang purpose sa buhay, magpakayaman. Bakit? Agaw na agad ang isip at puso mo. Nag-iba na ang purpose mo sa buhay. Hindi ba yan din ang gusto ng... Hindi, alam natin, hindi masamang yumaman kung binless ka ng Panginoon good. Pero ang tanong, ang puso mo pa ba nasa Diyos? Just like Abraham, si David, di ba, lahat ng mga pinagpala, si Job, pinagpala ng Diyos pero hindi naagaw yung puso. Napakahirap nun. Kaya nga sabi ng Panginoon, mahirap pa sa taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos kaysa sa isang kamelyo sa butas ng karayom. Sabi ng mga disciples, paano mangyari yun? Sino na maliligtas? Sa tao, yung hindi kaya ng tao, sa Diyos, walang imposible. Diba? Yun. Kapangyarihan ng Diyos ang magpapalaya sa atin, or else we will never know. Ganun na rin pala tayo. Kaya nga sabi ko sa'yo, the Lord was also checking my heart. Ano na, Panginoon, ang puso ko? Saan ba talaga? Titus 2:12. Yung ginamit na naman yung term ng sanlibutan. Pag binalikan niyo yung context sa 11, ito daw ang pagpapakita ng biyaya ng Diyos sa kaligtasan. Sino yung pinagpakitaan? Yung binago ang buhay. Ito daw, pagtanggi sa kalikuan para tayo maging matuwid at banal habang andito tayo sa mundo. Yun ang buhay ng Christian. Pag walang difference sa buhay natin and we're just living like everybody else, tanungin natin sarili natin, bakit?
Diba? Ibang-iba na ba yung value system natin? Imbis na tayo makahikayat, tayo nahikayat. May tatlong panghatak sa atin ng mundo. Alam na alam nyo to, di ba? 1 John 2:15 hanggang 17, babasahin ko. 1 John 2:15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay, ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Nung bago mamatay si D.L. Moody, who was an evangelist, sabi niya, pag ako namatay, ito ang ilagay mo sa aking puntod. Ang sanlibutan ay lumilipas at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. May tatlong bagay na binanggit. First of all, the lust of the flesh, ang pita ng laman. Ito daw, yung gustong-gusto natin na makapagpapasaya sa atin, sa ating pakiramdam. Pwede dito yung sexual sins, drugs, alcohol, drunkenness, gluttony. Ba't sayang-saya mga tao sa ganun? Yun ang gusto ng kanilang laman. Naingat tayo dyan, habang iniisip ko to, ingat tayo lalo na doon sa part na gluttony. Kasi, hindi siya halata. Kagaya ng iba. Gumamit ka ng drugs, alam mong mali Magpakano ka sa pornography, alam mong mali Sexual sins, mga ganon. Pero yung gluttony, ingat ka dyan. Bakit? Di mo na alam, pag sobra-sobra na, masama. Kasabi naman natin yan, di ba? Kahit anong bagay na sobra, masama. So, ingat tayo dyan. Baka naman, yan na ang sinusunod natin, hindi na yung gusto ng Diyos. Kasama siya sa kasalanan. Ibig sabihin, may mga bagay na gustong-gusto mo. Yan ba masusunod o ipagpapaisa-ilalim mo sa Diyos? Pangalawa, the lust of the eyes. Ito daw yung pag nakita mo, di ka na makatulog. Kailangan attracted ka hanggat hindi napapasayo, hindi ka makakontento. Tandaan nyo, lalo sa kalalakihan, mas madalas, of course, hindi exempted ang kababayan, pero tayo, visual tayo, makita mo pa lang, may nangyayari na sa iyong pakiramdam. Ang babae, sa touch, pag nahawakan, lahat naman tayo nakakaranas, so kaya lang malakas ang epekto sa atin. Ano ba yung bagay na gustong-gusto natin at di na natin inisip, Lord, makakalugod pa ba? Another term natin dito siguro yung covetousness o kasakiman. Gustong-gusto mo, kahit hindi sa'yo o hindi para sa'yo, gusto mo pa rin. Lust of the eyes. Thirdly, the pride of life. Yung madali namang maintindihan to, yung pagmamataas to the point, kapag ikaw may nagawang mabuti, anong mang klaseng achievement mo o accomplishment, yan ang yung gustong makita ng iba. Diyan mo gustong makilala. Nga tayo dyan. Marahil isa sa tatlong ito, hindi natin alam specifically, ang ikinahulog ni Demas. Either one or a combination of these. Now, tandaan nyo, di ba? Yan din ang naging tukso kay Adam at Eve nung sila bumagsak sa kasalanan, na ikinabagsak ng buong sanlibutan. Bakit? Alam mo naman si Satan tuso, pumasok sa ahas, at hindi kayo magtataka, nakikipag-usap sila sa panahon yun At maganda pa daw yung ahas, hindi yung nakakatakot na nakikita natin. Pero nagsalita, normal sa kanila yun, nakikipag-usap sila sa hayop Pero sabi doon, challenge yung salita ng Diyos. Talaga bang sinabi ng Diyos? Hindi man lang nagkaroon ng red flag. Kinukosyon ng salita ng Diyos, okay lang, nakipag-usap pa rin. Hindi. Kahit kainin niya, hindi naman ganun talaga ibig sabihin ng Diyos na mamamatay. Kaya mabubuksan lang mata niyo, magiging kagaya ko yung Diyos. Meron ngayon pagnanais. Ano sabi niya? So, when the woman saw the tree that was good for food, lust of the flesh. Gustong-gusto niya na. That it was pleasant to the eyes, lust of the eyes. And a tree desirable to make one wise, pride of life.
She took its fruit and ate. She also gave to her husband with her and he ate. Genesis 3:6. Yun ang kinabagsak nila at ito pa rin ang kinakabagsak ng tao ngayon. Ang Panginoong Jesucristo, on the other hand, being the second Adam, lahat ng tinukso sa kanya ng dyablo na pagtagumpayan niya. And you would remember, palagi niyang ginagamit ang salita ng Diyos, which only shows to us, the more tayo malapit sa Diyos at sa kanyang salita at sa pananalangin, madali nating ma-identify sa paggabay ng Diyos kung ano ang tukso ng away. Pero habang lumalayo tayo sa Diyos at nagtitiwala tayo sa lakas natin at yung pursuit natin sa buhay, wala ka ng sensitivity. Kung may in-offer ang kaaway, masarap i-grab. Di ba? Tukso nga eh. Matatagpuan yung temptation ng Panginoon, of course, in Matthew chapter 4, verses 1 to 11, and Luke chapter 1, verse 13. Now, the Lord Jesus Christ being the perfect man, siya yung second Adam, and the last true Adam, natapagtagumpayan niya para ipakita siya talaga yung pwedeng makatupad ng lahat ng salita ng Diyos at hindi kung sino pa man. First test, alam niyo naman, nag-fasting ang Panginoon for 40 days. O, di ba? Siyempre, 40 days and nights, siyempre, gutom. Natural naman niya magutom. Yung mga desires sa ating gutom, yung pagkapagod, kailangan matulog, natural yan, hindi yan masama. Ang masama, kung paano mo i-fulfill. At ang unang tukso, sige, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, ba't di mo gawin yung bato na maging tinapay? Masama ba doon na kumain? Sabi lang natin, wala, of course. Pero paano mo gagawin? Lust of the flesh. Gusto natin. Ang sagot niya, ginagawa niya kasi ito bago magsimula ang kanyang ministry at nakikinig siya sa kanyang ama. Pero para gawin mo yon, wala namang utos ang Diyos. Ang sagot niya, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Taken from Deuteronomy 8:3. Ang tao hindi lang mabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na nagmumula sa Diyos. Mas mahalaga sa kanya ang salita ng Diyos kaysa sa physical na pagkain. I'm trying to encourage my children, na si Sof, na naging Christian, bago ko kumain, unahin mo muna ang Diyos. Bakit? Ang tendency, nakakain ka na nga, naging abala ka na, kailan mo ngayon bibigyan ng panahon ng Diyos? Satisfaction muna. Walang panahon sa Diyos. Sabi ni Job, I've esteemed thy words more than my necessary food. Mas mahalaga pa sa akin ang salita nyo kaysa sa akin physical na Pag ganun ang concept ng Christian, palaging paalala, Lord, ang salita nyo higit pa sa anong physical na pagkain, lalabas lang yan. Gusto niyang sundin ang kanyang ama. Pangalawang pagsubok, according to Matthew 4:5-7, dinala ni Satan ng Panginoon sa taluktok ng templo at sabi, kung anak ka ng Diyos, ihulog mo ang iyong sarili. Kapag nag-quote pa siya, marunong na siya ngayon. Sabi kasi ng Diyos, hindi kanya pababayaan eh. Marunong gumamit ng scripture, ano? Ang mga tao madaling mag-twist ng scripture, lalo kung out of context. Kahit mga false preachers gumagamit ng Bible. Taken from Psalm 91:11 and 12, pero misquotation. Ang inaatake niya was the pride of life. At sabi ng Panginoon, huwag mong susubukin ng Panginoon mong Diyos. Kasi wala namang utos ng Diyos eh. At ang test nyon, yung kanyang pagiging Diyos. Ayaw mo ba nun, pag ikaw nahulog, di makikilala ka ng lahat, wala nangyari sa'yo. Pero hindi yun ang paraan ng Panginoon. Ang paraan ng Diyos, kailangan niya pumunta sa cross at mamatay at mabuhay na muli. Pangatlong attack, Matthew 4:8-10. Sa mataas sa bundok, dinala siya, pinakita lahat ng kaharian ng mundo. Bibigay ko sa iyo lahat, lumuhod ka lang at sumamba sa akin. At dun sinabi ng Panginoon, umalis ka. Sapagkat sabi sa Biblia, ang Diyos lamang ang yung sasambahin, wala nang iba. It's always a struggle, even for Christians, sino ang totoong sasambahin natin. Pag hindi malinaw sa atin sino ang Diyos, ang dali natin siyang ipagpalit sa kahit sino o kahit ano. Kung si Judas pinagpalit ang Panginoon sa 30 pieces of silver, anong pinagpapalit natin para sa Diyos? Wag. So, ang point is, ang Panginoon na pagtagumpayan niya
ang tukso ng kaaway. Which brings us to this point. Ang Panginoong Jesucristo, puspos ng Espiritu. Sabi sa, of course, Luke 4:1, dapat tayo puspos ng Espiritu. Ephesians 5:18, be filled with the Spirit. Kaysa daw malasing ka, maging puspos ka ng Espiritu. Ano ba nagkocontrol sa buhay natin? We cannot do it on our own strength. Okay? Pangalawa, makikita nyo, alam na alam niya ang salita ng Diyos. Remember that the Word of God is like a sword. Di ba? Ito lang ang sa whole armor of God na pwedeng gamitin for offense, para umatake. All the rest, pang defense. Meron kang shield of faith, meron kang baluti, di ba, protection, pero para umatake ka, it's only through the Word of God. The more na lumalayo tayo sa salita ng Diyos, hindi natin nalalaman ang kalooban ng Diyos. And as we connect it with our study, si Demas, pinili niya ang mundo dahil nalayo na yung puso niya at isip sa Diyos, sa salita ng Diyos, at hindi na siya nagpasakop sa Diyos. Alam niyo, sabi mo, as I was looking into this, kahit pala yung parable of the sower, alam niyo yung parable of the sower, may naghasik ng binhi, iba-ibang klaseng lupa, which speaks of our soil, di ba? Isa lang ang nagbunga. Isa doon, yung binabanggit sa Matthew 13:22. Isang dahilan, may mga nakapakinig, masayang tinanggap, pero lumayo. Bakit? Sabi doon, Matthew 13:22, the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. Masyadong alang-alala sa buhay, imbis na ilapit sa Diyos, kinakaya sa sarili. At dumating ang panahon na akit ng mundo, yung kayamanan ng mundo, nasakal yung salita, hindi nagbunga. Anong paalala? Kapag sobrang dami nating concerns sa buhay, at hindi tayo marunong lumapit sa Diyos, at ipagkatiwala sa Diyos, Lord, alam ko may mga problema, pero you're my God. You're my King. You're my Savior. Kayo ang gagawa. Tulungan niyo ko. Give me the wisdom and the peace that comes from you. Pag di natin kayang i-handle, maaagaw yung ating damdamin at isip at atensyon, ubos na ang ating buhay, pinursupalan natin yung mga bagay na pinaghahanap ng maraming tao. Again, it's not wrong na umunlad ang buhay kung ang puso mo tama. Nagiging mali siya pag may kaagaw na ang Diyos. Kung hindi nagiging mabunga ang salita, di ibig sabihin, hindi rin tayo nagiging mabunga. Balikan natin ang ating buhay, mga kapatid. Since the time niligtas tayo ng Panginoon, mas lalo ba tayong mabunga para sa Diyos ngayon o hindi? Only you can answer that. Ang Diyos lang kumikilo. Kung dati, there was a time we were so eager, beaver, talaga namang kahit anong ibigay, hindi pwedeng hindi ako gagawa dyan. Ngayon, where are we now? Sa dami naman ng ating pinagkaabalahan, dumating sa point na halos wala na tayong panahon sa Diyos. At hindi bigla niya. Yung mga nawawala sa church, pinag-aralan namin last Wednesday, hindi physical yan. Pwedeng lumipat sila, naghahanap pa rin sa Diyos sa ibang church. Walang problema yan. Pero yung iba, basta nawala na lang simply because wala na puso nila sa Diyos in the first place. Andito nga, hindi naman talaga sumasamba sa Diyos. Diba? Ginagawa na lang yung motion hanggang makita mo, wala na. Ang tagal nung bago mangyari. Nawala na yung puso at isip. Where are we now, my friends? Tandaan nyo, past service is no guarantee of future faithfulness. Kahit yung nakaraan natin, as good as that may be, nakaraan na yun. Hindi pwedeng yun ang pangawakan natin para sabing matapat pa rin tayo ngayon. Yan ang kaibahan sa totoong niligtas sa Panginoon. Hindi ka makukontento sa nakaraan. Gusto mo ngayon at sa hinaharap. Di ba? Kailangan natin magtiwala sa Diyos sa kanyang kalakasan. Psalm 28, verse number 8. Amen. Tingnan yan. Ang Panginoon ay kanilang kalakasan. Tayo ba itong mga taong to na ang Panginoon ng ating kalakasan? In-examine ko yung buhay ko and I want to continue and end well. Ayoko na magpatuloy tapos magulat ako. Layo ko na pala sa Panginoon.
nasayang yung buhay na binigay niya at yung panahon, hindi ko nagawa yung gusto niya. No. Don't be like Demas. Kung Christian ka, of course, you will be Christian na talaga. Pero, posible, nasunog yung mga gawa natin. Made of wood, hay, and stubble. Nawala ng saysay. Sabi ni John, 1 John 2:19, they went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us, but their going showed that none of them belonged to us. Later lang lumabas si Judas, hindi kasama sa mga pinili ng Panginoon. Pinagkanulo niya ang Panginoon. Later lang din lalabas sa buhay natin, sino ang totoong sa Panginoon na nagsimula matagal na, pero nagpatuloy. Okay? Patuloy tayo mga kapatid. Have that eternal perspective. Kailangan nating, alam natin na nangyayari ngayon, pero wag lang dito. Anong connection sa Diyos at sa Kanyang kaharian? Kailangan din, kahit Christians, huwag nating isiping immune na tayo. Hindi mangyayari sa akin yan. Hindi ba yun nga pinabagsak ni Peter? Kahit lahat sila umalis, hindi kita ipagkakaila. Yun mismo ang kinabagsak niya, yabang. Pinagkailangan niya, Panginoon. Therefore, let him who thinks he stand take heed, lest he fall. And thirdly, may pag-asa sa Panginoon. Yung pag-aralan natin next time. Bagamat si Demas nagpatuloy lumayo, may isang lumayo, pero binalik ng Panginoon. We'll study about him later. Si Mark. Okay? Pero sana, kung tayo bumabagsak, huwag tayong sumuko, huwag tayong magpatuloy sa pagkalayo, lalo tayong lumapit sa Panginoon, ibabalik tayo ng Panginoon. Kung totoong anak tayo.